siya. And bago po makalimutan, isang pasipag po natin speakers Bureau, palagi po natin MC sa ating mga pa-meeting, no? Kagawad po ang Barangay 633. Yan po natin ang kanyang pananaw. Kagawad Nikki Cortez. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat mga kadistrito. Ngayong araw pong ito ay tila makasaysayan. Bakit? Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, tila ba sinupres ang karapatan ng buong distrito sa East? Tama. Ano nga ba ang silbi ng halalan kung ang ating mga boto ay hindi bibigyang halaga? Diba ang boto ay sagrado? Yes! Kaya nga tayo nagkakaroon ng halalan upang piliin kung sino ang karapat-dapat na nakikita natin maglilingkod sa atin ng tapat at diretso sa kapakinabangan ng mas nakararami at sa lahat ng bawat isang Manileño at Pilipino. Tama? Lahat naman tayo sa loob ng 21 taon na naglilingkod ang ating minamahal na congressman. Simula konsehal, kilala natin siya. Simulat sa pool, nakakasalamuha natin siya. Nagno-numero una po palagi ang isang Joey Uy sa halalan. Kung sa palagay natin, hindi natin siya kilala ng lubusan. Tama! At ngayon, ipinaramdam ng buong distrito sa East na nais natin magkaroon ng isang mabuting ama ng distrito. Tama! Pero tila ba para tayong kinukot siya, iniinsulto sa kanyang ganun ginawa nila sa kanya. Para bang niyorakan ng ating mga boto, ang sagradong boto na iniingat-ingatan ng bawat isang Manileño at Pilipino. Papayag po na tayo na ganyan lang tayong tapak-tapakan? Yes! Sabi nga naman nila, hindi daw Pilipino ang ating minamahal na congressman. Ang ginamit nilang batas pang kopong-kopong. Isipan naman ninyo, saan kayo nakakita? Diba? Pag ikaw pala noong unang panahon nag-asawa ng Amerikano, ano ka na rin pala? Ganon ang sistema ng batas. Ang mga babae, walang karapatan. Nang isaayos ang konstitusyon ng 1973, binigyan ng karapatan ng mga babaeng mamili o kontrolin ang kanilang kung sino ang kanilang magiging nasyonalidad. Hanggang sa nagkaroon ng panibagong konstitusyon, ang 1987 Constitution, na kung saan naglalayon magbigay ng patas na karapatan sa babae at lalaki. Ngayon, tila ba para tayong pinabaliwala? Tila ba pinagmumukha tayong walang alam sa konstitusyon at batas? Papayag pa tayo sa ganon-ganon na lamang? Yes! Nandito kami, mga minamahal namin kapatid sa Comelec. Alam natin at alam ninyo sa inyong mga sarili na ang ginagawa ninyo ay nasa hindi makatarungang pamamaraan. Sana nawa sa awa ng Panginoon Diyos at kailangan ninyong pagnilayan kung ang mga ginagawa ninyo ay makatao o makadiyos at mga Pilipino. Nawa marinig ninyo ang boses ng bawat isang taga-distrito sa East ng lungsod ng Maynila. Kaming mga taga-distrito sa East ay hindi po mga tanga-tanga. Nandito po tayo sa Kapitolyo ng Bansang Pilipinas. Ang mga tao po dito may mga pinag-aralan.
at marunong na pagsuporta simula unang araw ng kampanya ng ating minamahal na Yormes Choice Congressman Joey Uy. Pangulo ng COMELEC, nandito po kami taga-distrito 6 upang sumuporta po sa aming putiling Congressman Joey Uy na tunay pong hinalal ng distrito 6. Ang panawagan po namin ay hustisya at katarungan para sa distrito 6. Boses ng bayan ay boses ng Diyos. Kaya kami ay nakikiusap, COMELEC, huwag kumuli. Tagumpay ng bayan, huwag po nating nakawin. Irespeto po natin ang kagustuhan po ng mamamayan ng Distrito 6. Kami po ay lalaban hanggang dulo. Sasamahan po namin ang aming Congressman, Joey Uy! Maraming salamat! Okay. So nandito rin po pala, chairman po ng magandang hapon po. Tayo po ay nandito para makiusap po sa COMELEC. Huwag niyo pong hayaang baguhin ng ilan ng ang naging desisyon ng District 6. Binoto po si Congressman Joey Uy na majority sa mga taga-distrito sa East. So sa batas po, siya po ang dapat na maupo bilang congressman ng aming distrito. Siya po ang lehitimong congressman ng District 6, wala nang iba. Yung talunan po, better luck next time na lang po. Ito ba? Sa amin, kung sino po ang binoto namin, respetuhin niyo po, sagrado po ang boto ng bawat mamamayan. So dapat po, paupuin niyo po, maawa niyo po. Sa Pinoong Garcia, si Congressman Joey Uy ay paglalaban namin hanggang sa dulo. Maraming salamat!